Number 5, surprise. A businessman wishes to earn 7% on his capital after payment of taxes. If the income from an available investment will be taxed at an average of 42%, what minimum rate of return before payment of taxes must the investment offer to be justified? Ano yun? Charot. So, okay, a businessman wishes to earn 7% on his capital pagkatapos na magbayad ng taxes. Pero, yung income from an available investment will be taxed at an average of 42%. We all know that tax. Diba? The word tax, when we say tax, ano yun? Revenue siya ng pag ikaw ay business owner or pag ikaw ay kumikita base sa iyong trabaho. Diba? Kapag kumikita ka na, yung ibabalik mo sa gobyerno from your kita ay tinatawag na tax. Kumbaga, para, ewan ko kung bakit ginagamit nila ang tax eh. Ginagamit nila yung tax para lahat ng mga kawani ng isang bayan o isang bansa ay makakapag-ambag pa rin ng kanilang contribution sa bansang kanilang kinabibilangan bilang pagbayad ng buwis. Yung buwis na yan ang ginagamit nila para magkaroon ng budget ang isang government. Tapos yung government, yun yung gagamitin nila na mga pondo para maisagawa ang kanilang mga proyekto. Kaya the more na nagbabayad ang tao ng tax, the more na pwedeng magpa-project ang government. Ang mali dito sa Pilipinas, baka masuntukin lang kami. Joke lang. Okay, so enough of politics. Wait. So, ginawa naman talaga ang tax parang as of our giving back to the government. Kasi tayo as an individual, kumikita naman tayo sa sarili nating kapangyarihan. Wow! Sa ating sariling willingness. Basta sa galing natin, sa trabaho, sa business man yan or what. Kaya yung ibabalik natin sa gobyerno, yun na lang yun, yung tax. Yun yung gagamitin nila para sa pagpapagawa ng mga project. Maganda siya kung nagagamit siya ng maayos. Diba? Kung accountable yung governing body na gumagamit ng pondo. Pero pag nagagamit siya so whatever, nakakabwisit. Anyway, so let's proceed with ano ba yung ating dito, concept. Wait lang, napaka-live ng pagre-record ko. Nakikita nyo lahat ng ginagawa. Wala tong cut. So, ayan. Ang business kasi, ang gusto niya mangyari, may kitain pa din siya daw na 7% mula dun sa pinuhunan niya o kapital niya. Pero, syempre, an investment or e-business will not grow kung a business will not operate kung hindi siya babawasan din ng tax. So, kumbaga, itong RP is the rate of return, diba? Times in principal, ma-minus mo pa siya doon sa average na 42% na interest rate. So, ang nawawala pala dito is R. Wala naman kasi sinabi na principal amount. So, let's name her P. Anyway, makakancel out naman yung P dito sa equation, diba? So, ayan. The minimum rate of return, ma-minus ko na siya dun sa tax na 42%, diba? Then, i-equate ko siya sa 7% capital after the payment of taxes. So, algebra na lang to. 1 minus 0.42 is 0.58. RP is just a variable. So, anyway, copy mo lang RP is equal to 0.07P. Now, 0.58R is equal to 0.07 kasi nag-cancel na nga yung P. So, ang variable na lang na nawawala is R. So, kumbaga, back solve na lang 0.8.07 divided by 0.58. So, ilan na yun? That is 0.120689 or times 100 para maging percentage. So, that is 12.0689 or in simpler, rounded off 12.1%. So, yan ang ating problem number 5.